Muli lang tumango si Gaston sa sinabi ni Criza. Hindi niya alam kung bakit napunta kay Nati ang kanilang usapan, pero mabuti na yon. Kaysa naman tungkol sa anak ng pamangkin ang topic nila o sa aksidente ng kanyang asawa. Nadudurog ang puso niya sa sakit na nakabalatay sa mga mata ng pamangkin na wala siyang anumang magawa. Dito pa lang, hindi na niya kaya. Paano pa kaya kapag umabot sa kaalaman nito ang nangyari kay Nick? Kailangan mo magpakalakas at magpagaling para naman pwede ka nang makalabas ng silid at matanaw mong inyong anak kahit sa labas lang. Hindi siya pwedeng dalhin dito dahil naka-incubator. Pero okay naman siya doon. Kaka-check ko lang kanina. Tumitig ang mga mata ni Criza sa tiyuhin. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan nilang anak dahil naiiyak na naman siya. Para tuloy gusto niyang hilingin sa tiyuhin na tawagan si Nick. Dahil gusto niya itong makausap. Pero natatakot siya na magalit to. Hindi pa siya handa, magtitiis na lang siya muna. Itinatak niya sa isipan na kailangan niyang magpagaling at tama ang mga sinasabi nitong tagubilin. Isasantabi na lang muna niya ang asawa na sigurado siyang baka hindi pa rin alam hanggang ngayon ang kalagayan niya. O maaring alam na ni Nicky yun at nagpaplano ng pag-uwi. Yun din ang nahimigan niya na sinabi ng biyanan niyang babae. Pinagbawalan na muna siyang gumamit ng phone ng doktor at hindi niya rin naman alam kung nasaan ang phone niya na mula sa pagsabog ay hindi niya pa nakikita. Tama ang tito niya. Kailangan niya na munang lubusang gumaling. Tito, yung cellphone ko nga pala. Bawal kang gumamit ng gadget, iha. Hindi ba't ibinilin sa'yo yan ng doktor? Huwag na muna. Mag-focus ka na muna sa pagpapagaling mo. Baka mabinat ka. Kailangan natin na sumunod sa kanila. Sa totoo lang, lingid sa kaalaman ni Criza ay walang ganong utos ang doktor sa kanila. Gawa-gawa lang yun ni Gaston na kinuntsaba pa ang doktor para sabihin niyo kay Criza. Para umano ay galing dito mismo. Natatakot siyang may mabasang article ang pamangkin tungkol sa asawa at biglang magulantang na paniguradong problema na naman nila. Hindi nila alam kung hanggang saan pang tatag ng mental health nito sa mga nangyari. Gaano raw nga katagal? Hindi ko maalala kung gaano katagal ipinagbabawal yun sa akin ng Dr. Tito. Tatanungin ko mamaya ang doktor mo. Huminga ng malalim si Criza sa kabila ng pagtatalo ng kanyang isipan. Out of the blue ay bigla niyang na-miss ang asawa. Naisip niya na kahit siguro magalit ito at makita niya mga luha, basta mayakap niya, marahil ay mapapanatag siya. Saka mag-asawa sila, dapat magkasama silang lumalaban sa mga ganitong pagsubok. Tatanggapin niya naman na kasalanan niya, hahayaan niya pagsalitaan siya nito ng masama kung meron man. Sigurado siyang pagkatapos ng galit ng abogado, magiging kalmado na rin ito. Ang mahalaga naroon sa tabi niya at iniisip niya. Sabi ni Mommy, uuwi na raw si Nick sa bansa. Bukas kaya ay nandito na siya, Tito. O sa makalawa, nahigit ni Gaston ang hininga. Itong paksa na to ang pinaka-iniiwasan niya. Hindi niya naman masisisi si Mrs. Bentacourt na nabanggit agad yun kay Criza. Pauwi na rin kasi ang abogado at pinasundo niya. Yun ang inaasahan nilang lahat. Hindi rin nila expected ang aksidenteng mangyari. Huwag ka sanang magagalit sa kanya kapag nandito na siya dahil umalis siya ng bansa, Tito. Ako may kasalanan kung bakit nangyari sa akin to. Sa amin ni Nixa, labas na siya doon. Pinilit ko siyang ihatid sa airport kahit gano'n na lang ang tanggi niya. Ayun, na-aksidente tuloy kami. Ito ang resulta ng katigasan ng ulo ko. Wika ni Criza. Kung masakit ng puso ni Gaston kanina, mas sumakit pa yun ngayon. Paano niya magagawang sakta ng asawa ng pamangkin niyang kasalukuyang nakaratay at nakikipaglaban sa sarili niyang buhay? Hindi siya ganon kasama. Marahil kung walang nangyari, pag-apak pa lang ng silid ni Nick ay nasuntok na niya ito sa muka dahil sa ginawang desisyon. Ngunit sa sitwasyong iyon, yun ang huling bagay na naiisip niyang gagawin dito. Hindi kasi ako marunong makinig. Suminghot si Criza na nagpabalik sa realidad kay Gaston. Iha, tama ng paninisi sa sarili. Wala namang may gusto sa nangyari. Kung iiyak at hayaan mo sumama ang loob mo. Dahil sa guilt, paano ka mabilis na makaka-recover niyan? Anong goal natin? Gumaling ka kaagad para makita mong bata. Pinalis ni Chris ang ilang luhang pumatak at tumango. Pilit na pinigilan tumagas ang luha. Sorry po, Tito. Pero curious ako kung kanino kaya ako sa inyo nagmana. Feeling ko sa side ni Mama. Humapdi pang mga mata ni Gaston. Parang hindi niya kakayanin mag-breakdown ang pamangkin kapag nalamang na aksidente ang asawa.
Hindi pa siya makakauwi, Kriza. Delayed ang flight pabalik ng bansa kaya asahan mo na mga 1 o 2 linggo pa siya bago makabalik sa bansa. Biglang napamaang si Krisa sa sinabi ng tiyuhin. Delayed ang flight niya pabalik sa bansa, hindi na makatingin ng diretso si Gaston sa pamangkin. Inabala niya ang sarili sa screen ng cellphone kahit na wala namang importante doon. Baka mamaya bigla siyang madulas. Gagawa na lang siya ng alibay. Hindi naman ito malalaman agad na hindi totoo ang mga sinasabi niya as long as wala itong phone. Pinagkasunduan na rin naman nila yon ng mga benta court dahil nag-aalala sila sa babae. Bakit tito? Ang sabi ni mami sa akin. Sobrang sama ng panahon doon ngayon. Baka may ibang mangyari kung pipilitin. Isa pa, hindi lang naman siyang may delay ang flight. Sinarado ang airport dahil hindi pwedeng pilitin ang operation. Makikita sa mga mata ni Krisa na kanina pa nawiwerduhan sa tiyuhin. Parang may pinagtatakpan ito na hindi niya mawari sa tono ng mga salita. Pinalis niya ang negatibong iyon sa isipan niya. Hindi niya rin yung sinatinig pa. Hihintay na lang niyang bumalik ng bansang asawa. Tutal nagpapagaling pa naman siya. Pagbalik ni Nick ng mga ganong panahon ay siguradong kahit paano ay nakabawi na ng lakas ang katawan niya. Siguradong may lakas na rin siyang samahan ito upang tignan nila ng sabay ang anak nila. Good thing na rin para sa babae ang malaman ito pero gusto pa rin sana niya itong makausap kahit paano. Sana tito, pwede ko siyang makausap kahit audio call lang. Kung busy naman siya, hindi ko napipilitin pa. At saka baka galit pa rin siya sa akin. Hindi na nagsalita si Gaston na tinignan na lang si Krisa ng malalim. Hindi na nadugtungan ang usapan nila dahil dumating ang doktor ng babae. Kinabukasan ng araw na yon, may hindi inaasahang panauhin si Krisa ang bumisita sa kanyang silid. Si Mr. Celis, nasa may pintuan lang ito nakatayo at halatang ayang pumasok sa loob ng silid. Kasama nito si Mr. Bentacourt na haggard ang mukha. Hindi pa ito nakikita ni Krisa na nakatagilid sa kabilang side ng kama at katatapos lang na kumain. Lalabas lang ako saglit iha, babalik din ako kagad. Saglit na saglit lang. Hindi na hinintay pa ni Gaston ang sagot ng pamangkin at nagkukumahog na siyang lumabas na makitang lalaki nagbigay ng matinding sakit sa kapatid niya si Beverly at sumira sa buhay nito. Maingat niya pang hinila ang pintuan ng silid upang isara na sa ganon, hindi marinig ng pamangkin niyang paninitan niya sa musikero. Anong ginagawa mo dito? May lakas ka pa talagang pumunta at magpakita. Ngayon mo palang naisipan ha? Ilang dekada na ang lumipas. Bulalas niya sa may kontrol na boses upang huwag yung marinig ng pamangkin sa loob. Uundayan na sana ito na parang bakal sa tigas na kamao ni Gaston nang pumagit na si Mr. Bentacourt. Governor Barcelo, ako nagpapunta sa kanya dito. Bilang ama ng pamangkin mo, nag-aalala din siya sa kalagayan ng manugang ko. Tao siyang pumunta dito. Sana ipakiharapan mo ng maayos. Hindi ikaw ang sadya niya kaya pumunta dito. Si Krisa ang gusto niyang makausap. Kung ano man ang alitan o problema nilang mag-ama, labas ka na. Labas na tayo. Sa ganitong sitwasyon ba, ay pipiliin pa rin natin na maging masama at magpalamon sa galit? Huwag na tayong dumagdag sa bigat ng sitwasyon. Hayaan mo silang mag-usap na mag-ama. Parang nahimasmasa naman doon ang governor. May punto naman si Mr. Bentacourt sa mga sinasabi. Kung ikaw nga nagawang mapatawad ni Krisa at matanggap ng bahagi ng buhay niya, ang ama pa kaya niya na bagamat maraming pagkukulang, ang hindi niya bigyan ng pagkakataong maging ama? Unti-unting umatras si Gaston upang bigyan ng distansya si Mr. Celis. Natahimik lang na nakatayo. Bagamat sobrang sama ng tingin ni Gaston sa hilaw niyang bayaw, hindi na siya muling umimik. Halika na Mando, samahan kita sa loob. Hila ni Mr. Bentacourt sa kaibigan na biglang naistatwa. Pumasok na ang magkaibigan sa loob ng silid. Iniwan si Gaston na tulalang nakatayo pa rin. Pinapanood ang pagpasok nila sa loob ng silid ng pamangkin. Gusto niyang hilahin sila at patuloy na ipagdamot ang pamangkin. Ngunit, ang mga sinabi ni Mr. Bentacourt ay nanunuot na sa mga buto niya. Shit, Armando Celis. Napalingon na si Krisa sa may pintuan ng kanyang kwarto ng bumukasyon sa pag-aakala ang tiyuhin niya ang muling pumasok. Bumulatay sa mukha niyang gulat nang makitang biyan ng lalaki niya ito at ang biological father niya. Titig na titig sa mukha niya. Ang mga mata nito, hindi siyang ngumiti, ni hindi rin nag-iwas ng tingin. Natatandaan niya ang naging mainit nilang sagutan noong huli niya itong makausap. Noong tumakas siya papunta ng Australia, pumayat ito kumpara noong panahong iyon.
Naisip ni Krisa na marahil dahil sa pagkawala ni Nelia, hindi pa ito nakarecover. Ang makitang ama sa ganang sitwasyon niya, iba ang naging dating nito kay Krisa. Kung noon galit na galit siya sa amang nag-abandona, ngayon ay parang naglaho na yon. Ang tanging gusto na lang niyang gawin ay ang yakapin to sa katahimik na umiyak sa balikat niya. Mukhang dala ng sitwasyon kung bakit yun ang naramdaman niya, pero uminit ng mga mata niya. Iha, nakiusap sa akin si Mando kung pwede ka ba niyang makita. Wag mo sanang masamain kung pumayag ako na hindi kita kinakausap ukol dito. Panimula ni Mr. Bentacourt na sa may pintuan pa rin. Hindi magawang lumapit sa tabi ng kama niya. Gusto mo ba siyang kausapin, Krisa? Kung hindi ay aalis na kami. Gusto ka lang niya makita. Marahang tumango si Krisa ang hindi na rin inalis sa mga mata kay Mr. Salis. Sa aman sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ng maluha. Bumabalik sa kanyang alaalang masayang pinagsamahan nila ng ina ni Krisa na si Beverly. Biglang rumagasa sa kanyang isipan ang sinabi niya sa sulat dito na sana sa muli nilang pagkikita ay mayakap niyang anak at kahit hindi pa matanggap. Talaga, Iha? Pagbibigyan mo siyang manatili? Muling marahang tumango si Krisa. Nasama pa rin ang mga mata. Kung ibubukan niya ang bibig, sigurado siyang kakawala doon ng munting impit. Sige, maiwan ko na muna kayo. Mando, alam mo kung saan mo ko hahanapin pagkatapos mo dito. Tumango lang din si Mr. Salis sa kaibigan, habang ang mga matay nakapako pa rin sa kanyang anak. Sa sarili niyang anak, kung saan malayang nananalaytay ang dugo niya at sariling laman. Kay Krisa na hindi niya sukat akalain na pagbibigyan ng hiling niya. Base sa huling natatandaan niya ay napaka-imposibleng tignan siya nito sa mata. Ilang segundo pa silang nagtitigan ni Mr. Salis. Ang daming gustong sabihin ni Krisa. Ang dami niyang gustong isumbat, ang dami niyang tanong. Subalit sa hindi malamang dahilan parang nag-lock ang kanyang pangang hindi niya maibuka. Pinangunahan siya ng kanyang mga luha matapos na muling sumara ang pinto at lumabas si Mr. Bentacourt. Ganon din si Mando, mas nanigas pa to. Lapit po kayo dito sa akin, maestra ng kamay ni Krisa gamit ang mahina niyang tinig. Para namang robot na sumunod si Mr. Salis sa kagustuhan ni Krisa. Mabagal na siyang lumapit. Tulungan niyo po akong bumangon at upo po kayo. Mungkahi pa ni Krisa na mabilis pinalis ang luha sa mga mata upang luminaw ang imahe ng ama. Humihikbi ng tinulungan ni Mr. Salis ang anak. Nung una, hindi pa niya alam kung paanong hawak ang gagawin niya kay Krisa. Biglang sumagi sa isipan niya na ano ang kanyang pakaramdam ng unang karga niya sa kanya noong panahong baby pa to. Inabot pa ng halos 5 minuto bago niya tuluyang naibangon si Krisa sa pagkakahiga niya. Hindi naman yan mahirap pero hindi napigil ang pagpawisan ni Mr. Salis na sobrang lamig. Nagpunas na muna ng pawis ang musician sa mukha bago akmang maupo na sa malapit na upuan sa gilid ng kama ni Krisa. Subalit bago pa tuluyang magawa iyon ng lalaki ay inabot na siya ni Krisa at niyakap na siya ng mahigpit na mahigpit. Muli pang ni-estatwa si Mr. Salis na nabitin ang katawan sa ere, napaupo ng bangko. Muli pa siyang nanlamig. Gumanti siya ng yakap kay Krisa nang marinig niyang mahina na ito doong umiyak. Iha, I'm really sorry. Okay na po yun, hindi na po ako galit sa inyo. Wag na po nating isipin ang nakaraan. Bumawi na lang po kayo sa akin sa mga taong hindi niyo po ako kilala. Ayos na po sa akin yun. Papa, ayos na po. Parang malakas na buhos ng ulan na rumagasa ang luha ni Mr. Salis na gumanti na rin ng yakap sa anak. Matagal niya na yung pangarap. Ang buong akala niya ay matatagalan ang magiging paliwanag niya. Hindi niya akalain na ganito kabilis ang gagawin nitong pagpapatawad at pagtanggap sa kanya bilang ama. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na tanggapin ako dahil naging masama akong ama sa'yo. Kung napipilitan ka lang, Krisa, hindi na yun magawang dugtungan pa ni Mr. Salis. Gusto ko na rin pong mabuhay ng payapa. Ayoko na may kaaway. Tsak na magagalit sa akin si mama sa langit dahil pinapairal ko sama ng loob ko. Hindi na rin po natin may babalik ang nakaraan pero yung ngayon, pwede pang mabago. Pwede pa tayong bumawi. Siguro kaya kinakarama ako ngayon dahil nag-aaway ako at nagtatanim ng sama ng loob sa taong bahagi upang bigyan ako ng buhay. Humigpit pang yakap ni Mr. Salis sa anak habang nakaawang ang kanyang bibig at patuloy na bumabagsak ang mga luha. Hindi niya alam kung ano pa ang salitang sasabihin niya. Masyado siyang na-overwhelm ng mga kaganapan. Napakabuti talaga ng puso ng kanyang anak na alam niya nagmana sa ina nito na si Beverly. Walang kasing ligayang puso niya sa mga sandaliing naisip niya na pwede na siyang kunin ng langit kung gugustuhin nito. Hindi niya batid kung sasaya ba yun o dahil sa gumaan ng pakaramdam niya na matagal-tagal na rin niyang daladala.
Sumilid sa isipan ni Mr. Celis na marami man silang hindi nagawa noong kabataan ng anak. Tama naman ito, makakabawi pa sila. Meron pang pag-asa at napakarami pa nilang panahon at pagkakataon para gawin iyon. Babawi ang papa. Chris, sisiguraduhin ko na makakabawi ako sa'yo at susulitin natin ang mga panahon na hindi mo ko nakasama anak. Marahang haplos pa ni Mr. Celis sa ulo ni Criza na marahan na niyang hinalikan. 2 linggong matuling lumipas magmula ng araw na iyon. Sa 2 linggo na iyon ay na-divert ang isipan ni Criza mula sa pag-aalala niya sa kanyang asawa patungo sa presensya ng kanyang tunay na ama na nagpresenta na siyang magbabantay sa anak. Tutol man doon si Gaston, sa bandang huli wala pa rin naman siyang nagawa kundi ang hayaang bumawi si Mr. Celis lalo pat nakikita naman niya na masayang pamangkin habang kausap ito. Minabuti na lang niya na munang umakyat ng Baguio, ngunit nangako na muling bababa ng Maynila kapag nagkaroon siya ng pagkakataon dahil may mga bagay din naman siyang kailangang unahin, bukod sa tungkulin at mga negosyo. Sinulit nilang mag-ama ang mga araw ng 2 linggo na yon. Nagbalik tanaw sa nakaraang relasyon sa ina niya. Nang nakakatayo na siya ay sinasamahan siya nito ng ama na magtungo sa anak upang tignan ito kahit sa labas lang sila. Sa bawat araw na ginagawa niya yon, hindi maikukubli ni Chris ang lungkot na bumabalatay sa kanyang muka. Hindi niya man sabihin. Gusto na niya sanang makauwi ang asawa. Nandyan man ang amay, nangungulila pa rin siya. Talaga papa, gusto ko yon, pero dapat magaling na ako. Para naman hindi nakakahiya sa mga fans mo. Sinabi ni Mr. Celis na kapag umayos ng lahat, gusto niya makasama ang anak sa gagawin niyang concert. Napansin niya kasi ang lungkot ng mukha nito. Pagkagaling nila sa silid kung nasaan ang panganin nitong anak, bukod sa gusto niya itong ipakilala at ipagmalaki, lalo pat nakuha nito ang kanyang talento, ay gusto niyang malibang ito at panandalian pang makalimutan ang tunay na suliranin na pinagdadaanan ng dahil sa premature na anak. Gusto niya rin iparanas ang buhay na dapat inakamtan ng anak kung hindi lang siya naging duwag. Kung nalaman niya lang kaagad ang lahat, bagay na hindi naman tinanggihan ni Criza dahil uhaw din siya at nais nitong maranasan. Magaling ka naman Chris, partida niyan. Hindi ka pa nakapag-aral ng maayos. Nasa dugo na talaga natin ang pagmamahal sa musika. Sige nga, iparinig mo kay Papa ang boses mo. Hamon pa ni Mr. Celis upang mas ma-divert. Pinagbigyan siya ni Criza na habang ginagawang pagkanta, hindi mapigilan ni Mr. Celis ang kuriti ng puso. Anak ka nga na isang Armando Celis. Bulalas pa ng matandang muli na namang nahihikbi. Nang dahil din sa presensya ni Armando, ay nagkaroon ng maraming oras ang mga Bentacourt na tutukan ng kalusugan ni Nick na sa mga sandaling yun ay lingid pa rin sa kaalaman ni Criza ang tunay na nangyari. Ang buong akala lang nito ay busy pang asawa sa Denmark na okay lang naman sa kanya dahil nalilibang naman siya sa kanyang ama. Bumibisita pa rin naman si Nati sa hipag ngunit hindi na yun madalas. Nakafocus sila ngayon kay Nick na bagamat naging matagumpay ang operasyon ay 3 araw siyang nakoma na sobrang nagpahirap sa puso ng mga Bentacourt. Sa ika-4 na araw ay nagising na rin ito ng bahagyang limot kung ano nangyari sa kanya, ngunit sa paglipas ng mga araw ay unti-unti namang bumabalik. Nailipat siya sa VIP ward na medyo malayo kung nasaan si Criza para kung sakali lang hindi siya makita nito dahil baka mas makasama pa sa mag-asawa. Kuya Nick, ang tigas ng ulo mo, hindi pa nga pwedeng lumabas. Saka gusto mo bang pag-alalahanin ng asawa mo kapag nakita kang ganyan? Nakabenda pang ulo mo? Goodness, Kuya Nick. Naoperahan ka sa ulo, FYI lang ha. Bakit mo ba ako pinipigilan? Gusto ko nang makitang mag-ina ko. 1 linggo matapos na magising si Nick ay paninang pakipagtalo nito sa kapatid kapag wala ang mga magulang. Gusto na niyang makita ang asawa. Nakailang beses na silang magkausap ni Criza sa tawag, ngunit hindi yun sapat sa kanya. Gusto niyang mayakap to, gusto niyang makita ang anak. Hindi siya kontento sa picture lang nila. Hindi pa nga pwede. Gusto mo bang lumala ang kalagayan mo? Pasalamat ka at hindi ka nabalian at minor lang din ang sugat mo sa ulo. Kung papairali mong tigas ng ulo mo at mag-relapse sa finding sa'yo, sinong hihirap ha? Ikaw lang ba? Hindi ba kami naman? Pinapabigat mo na sobrang loob ni mommy, pati na si daddy nahihirapan. Itinikom ni Nick ang kanyang bibig. Hindi na nakipagtalo sa kanyang kapatid na bantay sarado siya sa kanyang silid. Batid kasi nitong maaari siyang lumabas at tumakas kung walang magbabantay kahit na makailang beses siyang pinagbawalan ng doktor na wag na muna at isipin na muna ang kanyang sariling kalusugan. Naiinip man ay hinintay niyang lumipas pang panibagong linggo. Dama niyang malakas na ang katawan kaya na niyang lumakad mag-isa. Samahan pa ba kita? Hindi na Nati, kaya ko naman na. Malapit lang din naman dito ang Nico.
Ang silid na tinutukoy niya ay kung nasaan ang kanilang anak na naka-incubator. Sige, basta huwag kang gaanong magtatagal doon ha. Kapag nagtagal ka, baka magkita kayo ni Kriza. Sa wakas ay pinagbigyan din si Nick na makita ang kanyang anak. Yun na lang muna ang kanyang ni-request. Hindi niya pa rin kasi kayang magpakita sa asawa na may bendang ulo at hindi pa magaling ang ibang galos at nakuhang sugat. Kailangan pa niya ng dextrose kung kaya kapag nakita siya ni Kriza ng ganoon, baka magpanik din ito. Alam ko Nati, hindi niya ako pwedeng makita ng ganito. Good, kasi baka yun naman ang mas maging grabeng lagay. Though nakakalakad-lakad na rin naman siya, kaya lang gaya mo may dextrose pa rin. Hay nako, mag-asawa nga kayo. Basta bilisan mo na lang at baka magkagulatan kayo. Pero alam ko hindi siya pumupunta doon ng ganitong oras. Madalas umaga at hapon lang siyang nagtutungo doon. Dagdag pa ni Nati na abalang-abala sa kanyang cellphone. Pangiti-ngiti pa to ng kakaiba habang kachat niya ang tiyuhin ng hipag na nakikibalita lang naman. Mabagal nang lumakad si Nick habang binabagtas ang daan patungo sa silid kung nasaan ang anak. Hindi niya may kakailangang kirot sa puso. Hindi dapat yun ang nangyari kung hindi siya nagpumilit na umalis ng bansa at iwan sila. Hindi dapat kung naging responsableng asawa at tama lang sana siya sa kanyang mag-ina.